At sa pamamagitan nito ay masasabi ko natin na tayo ay lumalakad sa Espiritu. So those who were baptized had crucified the flesh, its passions, and desire. So ibinakon po natin yun, tinanggal natin po yun. Kung tayo mabautismuhan, tayo po pinubad natin lahat ng gawa ng laman. Kaya nga sabi ng Apostol si Pablo sa 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, kung tayo nabubuhay sa fruit of the Spirit, sa sinatawag na fruit of the Spirit, o nabubuhay sa kabanalan, tayo ngay also lalakad din naman ayon sa Espiritu. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po sa tulot aral na binahagi sa ating mga kapatid at tayo papatuloy sa ating gawain sa pagtutuloy ng tinapay at pag-inig sa araw. Tayo po muna yung mabig. Break thou the bread of life. Ready? Sing. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, within the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit thirsts for thee, holy, thee word. Bless thou the truth, dear Lord, to me, to me. As thou didst bless the bread by Galilee, then shall all unlaces, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. At bilang pagpapatuloy sa ating gawain, muna ito nabasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. At ito po sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus sa gabing siya'y pagkanulo ay lumangkot ng tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat ay kinagpinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nalalapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatakwat at siyasatin ng tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro.
Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. May pwedeng tayo para sa ito lang. Ay, ito po dalasin natin ang presensya ng Panginoon. O Ama, makapagiran sa lahat, Panginoon, ito po ay lubos ng ipapasalamat na muli ay pagkakit po sa amin ng pagkakataon nito na aming minalahanin ang kanakilaan ng anak ang pag-sakripisyo sa tungkol ng Kalbaryo para sa mga kasalanan ng Panginoon. Narito, hawak na yung mga lingkod, katas ng ubas, Panginoon, na sumisimbolo sa mga dugo at ang tinapay na libadura na sumisimbolo naman sa kanyang katawan. Dalangin namin, Panginoon, na mas masalit po ang mga bagay na ito ang bawat isa po sa amin natatanggap. Ito ay pagkaroon po sa amin ang kapatawaran sa mga pagkakasalan Panginoon namin nagagawa. At hindi ay mas matibayin namin pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito po ang sinasamo at dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus. Amen. Tawag po tayo para sa pag-aamagan. Ito po yung basa ng talata sa 2 Corinthians, chapter 9, verses 5-7. Inisip ko nga kailangan ay pamahig sa mga kapatid na mga unang pumarihan sa inyo at handa agad ang iyong apuloy na pinangako ng una upang ito'y may handa na gaya ng apuloy na hindi gaya ng sabulitan. At apwat sinasabi ko, na nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At tuwingin po natin ang count your blessings po, which is page 68 sa ating pinagano. When upon life billows your tempestuous. Ready? Sing. When upon life billows your tempestuous, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God